6 p.m. na! Boktok na! But before we start with the program, let us first take note of the following reminders. Boktok episodes are being live-streamed through Facebook Live every Saturday at 6 p.m. on the official Facebook page of Boktok. We invite everyone to participate in the program by sharing your reflections and asking questions through the comments. The saying Boktok means courtesy. Let us enjoy the program, but we discourage you from using any foul language and vulgar words. We request you to like and follow the Facebook page of Boktok, subscribe, and hit the notification bell on our YouTube channel. Please share Boktok to your family and friends, especially to young people whom you may know that may be helped by the rich discussion from Boktok. So sit back, relax, and get your snacks as Boktok, Usapang Bukasyon at Buhay-Buhay is about to start. This is brought to you by the Vocation Team of the Salesians of Don Bosco, Philippine North Province. What makes me happy is what I am doing every day. Be able to bring Jesus to others. The Lord led us to each other. Magiging masaya ka lang pagka alam mong meaningful yung ginagawa mo. And I ask myself, saan ba talaga ako masaya? Ikaw, anong hinahanap-hanap mo? Yung matagal mo nang hinihintay? Yung hinahanap-hanap mo ng paulit-ulit? Ang mamahalin at babalik-balikan mo, hindi lang panghabang buhay, pero hanggang dulo. Halina't ating salikskin ang forever na ito. Sama-sama nating tuklasin ang sikreto at makinig sa iba't ibang makabuluhang mga kwento. Dito lang sa Boktok, Usapang Bukasyon at Buhay-Buhay. Season 6. Hanapin ang sikretong malupit ng Diyos na lumalapit. Kung wala kang makausap, tara na at sumama ka sa Boktok. Kung mag-isa ka't may problema, di ka na makisaya ka na sa Boktok. Usapang bukasyon at usapang buhay-buhay. Pag-usapan na, bigyan natin ng kulay. Halina't magkwentuhan muna tayo at usapan muna natin ang mundo. Lumayo ka muna sa problema, tuloy kumakatok. Magitambay ka muna sa Boktok. Kung gusto mo nang gagabay sa iyo, halika na dito sa Boktok. Maraming aral ang matututunan mo, kaya halika na sa Boktok. Usapang bokasyon at usapang buhay-buhay. Pag-usapan na, bigyan natin ng kulay. Halina't magkwentuhan muna tayo. Pag-usapan muna natin ang mundo. Lumayo ka muna sa problema at kami kumakatok. Makitambay ka muna sa Boktok. Halina't pagnilayan na ang buhay. Alamin ang bukasyon na binigay. Huwag mong kalimutan na meron kang karamay. Dito ka sa Boktok tumambay. Dito ka sa Boktok tumambay. Salesian Live! Salesian Live! Salesian Live! Hey, hey, hey!
Welcome to Vok Talk! Usapang Bokasyon at Buhay-Buhay Season 6! Hanapin ang sikretong malupit ng Diyos na lumalapit. Yun! Grabe, sino ba itong katabi ko? Kilala niyo ba ito, guys? May naliligaw. Charot, magpakilala ka naman sa ating mga katambays at baka meron ka na rin gustong batiin dyan. Hello po mga katambays. Ako nga po pala si Kuya Mati na inyong bagong makakasama ngayong gabi na isa rin po akong aspirant dito po sa Don Bosco Aspirantate. Then, shout out ko rin po yung parents ko, lalo-lalo na po yung mami ko na nag-birthday kahapon. At saka yung mga pinsan ko po and yung mga kamag-anak ko. Ayun. Ayaw mong batiin yung mga ano mo, kaaway mo rin doon sa inyo. Wala. Bait. Walang kaaway. Wala yun, Ate Pat. Anong pangalan ni Mami? Batiin natin siya ulit. Si Mami Weng. Mami Weng. Happy birthday, Mami Hello, Weng. Mami. Happy birthday. Belated happy birthday. Okay, mga katambays, welcome back. At dahil Saturday na naman, syempre nandito na naman ang Vok Talk. At eto na nga, Kuya Mati, no? Very thankful tayo kasi sa napakahabang init na naranasan natin itong mga nakaraang linggo, finally, umuulan-ulan na. Kaya nga, Ate Pat, kahapon umulan dito sa Laguna, kaya napakasarap ng tulog ko. Yung, paano ba yung masarap na tulog? Yung may kumot ka, tapos may kayakap na unan. Grabe. Unan ng kayakap. Okay. Unan, guys. Unan. Okay. Tingin ko nga talagang masarap yung tulog mo kahapon. Kasi ang ganda rin ng ngiti mo eh. Parang ang haba-haba ng tulog mo na yan. Okay, Kuya Mati. Nabalitaan ko na mahilig ka daw sa mga saints. Oo naman, Ate Pat. Sige. Dahil dyan, tignan natin. Meron akong one question for you. Sino ang saint na usually tinatawag or nagdarasal tayo para magkaroon ng ulan? Para sa akin, si San Isidro Labrador. Kasi siya yung saint na kung saan yung mga magsasaka humihingi ng tulong para magkaulan. Galing nga. Tama ba yun, mga katambay? Sige nga. Search nyo yan, mga katambays. Okay, Kuya Mati. Total naman, matagal-tagal ka na rin dito sa Vok Talk. At kung hindi nyo po alam, mga katambay, siguro kaya ngayon nyo lang siya nakita, kasama po siya ni Kuya Alrus sa OBS. So kapag po nakikita nyo na wala kaming boses sa live, ayan. Kinakabahan lang po siya. Yun lang yun. Alam niya po yung gagawin. Kinakabahan lang. Joke lang, Kuya Mati. Magaling yan si Mati. At normal lang yun. Lahat tayo nagkakamali. Going back, Kuya Mati, bakit nga ba ulit may Vok Talk? Para gabayan ang mga kabataan at saka yung mga nila na maging asin at ilaw ng mundo. Yun. Sa paanong paraan? Sa paghugot sa buhay-buhay ng ating mga guest katambays. Yun. At para kanino ba ang Vok Talk? Para sa mga kabataan at gumagabay sa mga kabataan tulad ng mga magulang nila, guro at saka yung mga pastoral ministers nila. Yun, 100% correct. Kaya naman mga katambays, tawagin nyo na po ang inyong mga kapamilya, kapuso, kaibigan at inyong mga katambay dyan sa labas ng bahay ninyo. At sabay-sabay nating alamin at tunghayan ano nga ba ang blessings na natatanggap natin sa araw-araw. Siyempre, sa buhay-buhay na rin po ng mga guest katambays natin. Yun, tignan natin, Ate Pat, kung sino na yung mga katambays po ba na kasama natin tonight. Shoutout muna tayo. Yun, okay. Sige, siyempre hindi mawawala ang nag-iisang Ma'am Glenda Del Sucura at sabi niya, at my happiest during Saturday, more power to you, Vok Talk. Thank you, Tita Glenda. See you soon. Yun, then, sino pa? Ito pa, basahin mo na. Then ito si Father J. Yun. Hey, good eve everyone. God bless you all and happy days. All the best, Mati. Thank you, Father J. At sabi ni Ate Celine, shout out, Mati. Sana kilala mo pa kami. Nakanoms, Mati. Siyempre naman, Ate Celine, ikaw pa ba? Yun. Then, shout out kay Mark Leonard Maranan, yung ating isang guest, isang ating katambays member din. Katambays volunteer. Din dito. Yun. And to Sam Jimenez, hello, good evening. Si sabi Daddy. niya,
si Daddy. Di mo naman sinabi. Hello po, tatay. Sabi niya, break a leg, Mati. Your fans are watching in Tanawan, Batangas, Lubao, Pampanga, and Indang, Cavite. Grabe naman! Ang dami ng Ang fans. daming fans. Ikaw ba yung guest? Hindi naman Ay, ako. hindi. pero Akala ko ikaw yung... Nalito ako ako eh. naging Ang daming guest. fans. At sabi pa ni Papa mo, proud parents here. Oh, next naman. Oh, next na. Batiin mo na. Then si John Senarosa, si Jiggy. Hello there. Hello din sa'yo, Jiggy. Sino si Jiggy? Dati siyang Classmate. orientationist natin dito. Okay. Hope to see you ulit, Jiggy. And to Jillian Belamide, sabi niya, go Kuya Mati. Ang dami ko talaga. Ikaw talaga yung guest. Oo nga, dami kong fans. Sige, next. Batiin mo Tapos na ito rin. si Kyle Bambao. Hey, hey, hey. Watching from SJB Makati. Hello po. Yun. And sabi ni Yosaki Wonganan. Oh, si Grammy. Oh, Grammy! Hi, Grammy! Hello, Grammy. Sabi niya, hello. Ano, FC Cub? What's that? Hindi ko rin alam. I miss all of you, Voktok fam. Hello, Grammy. Hello, Grammy. Regards Tapos to everyone. Siguro, kilala na to ng lahat, syempre. Si Ate Irene Lorenzana. Yun. Hey, ba't hey, nga ba hey, miss you guys. Magpakita ka na, Irene. And to Miss Melody Mendoza, good evening po. Watching from home daw. Lastly, we have Miss... Ay, si Mama mo! Ay, hello, Mami! Yan, sabi niya, love you, Kuya. Thank you sa greetings. Aww! Hello Love po. you din po. Okay, Kuya Mati, para naman more young people can watch our episode tonight, invite naman natin silang mag-power share. Okay, get your gadgets now and ready. Pag sinabi ni Ate Pat ang hey, 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 press the share button. Okay, ready na ba ang lahat? Ready na ba kayo, guys? Ready na ba yung mga katambay okay, natin? mga katambays. In 3, 2, 1, hey, hey, hey! Okay, thank you so much, mga katambay. Sorry, hindi po ako dancer. Babalik na po yung original dancer. Huwag kayong mag-alala. Okay, Kuya Mati. Chillax lang tayo dyan kasi mga katambay. And before we proceed to our kwentuhan, tayo po muna ay magdarasal to be led by Kuya Mark. Let us remember we are in God's loving presence. In the name of the Father, and the Son, and the Holy Spirit. Amen. Lord Jesus, grant that I may boldly take charge of my life. Grant that I aim for the most beautiful and important values in life. May I always remain firm and strong in my decisions. Help me seek guidance from wise and generous persons, so that I may respond to the call the Father has for me, and so realize His plan for my happiness. Keep my heart open to dreaming great dreams that make me concerned for the good of others. Like the beloved disciple, may I stand at the foot of the cross and receive your mother into my life. May I be a witness to your resurrection and feel that you are at my side as I joyously proclaim you as Lord. Amen. Saint John Bosco, pray for us. Mary Help of Christians, pray for us. And the Father, and the Son, and the Holy Spirit. Amen. Amen. Thank you so much, Kuya Mark. At mga katambays, episode 9 na po tayo tonight. Usapang longing of my heart. Kaya Kuya Mati, ipakilala mo na yung guest natin. Ang ating guest katambay for tonight ay Tubong Bulacan, Bulacan. She entered the convent on May 2015 and had her first profession on May 18, 2018. She had her perpetual profession last December 23. 2023. So, mga ilang months pa lang yan, Oo Kuya nga, Mati. Sige nga, math. 6 months?
Almost there. And she is currently the vocation promoter of the South Luzon area of the Augustinian Sisters of Our Lady of Consolation. Kaya naman, mga katambays, wag na nating patagalin pa. Let us all welcome Sister Mary Joy Torres, OSA. Good evening. Good evening, everyone. So, I am Sister Mary Joy Y. Torres, OSA, or you can call me Sister Joy. And currently, I am assigned in LCC Binyan as OIC of the Finance and also the vocation promoter in South Luzon area. Yun. Sister, baka may gusto ko pong batiin. Shoutout Community nyo, sister. Mga estudyante, ganyan. Shout out sa mga taga LCC, mga LCCians, mga estudyante, personnel, and of course to my community, to Sister Floline, kahit na nandyan ka sa Australia, I hope you are all fine with Sister Eden. So, hello po at magandang gabi. Yun. Sister, parang may pagka, parang may pagka-European or medyo, parang may ibang blood, sister. Half or pure Filipino po ba kayo, sister? Actually, tinanong ko yung lola ko. Sabi ko, may lahi ba tayo? Lagi nilang sinasabi sa akin, pag may nagtanong sa'yo kung may lahi tayo, sabihin mo yung kanununuan natin. Yung lahi ng lolo mo ay may lahing Kastila. Pero malayong-malayo na. Pero I am pure Pilipina. Pero ang galing, sister, kasi yung talagang facial structure din, parang talagang blooded pa rin, no? Ng Castile. Galing. Ganda, sister. Thank you. Ganda. Nakakahiya. Joke lang po, sister. Okay. Mga katambay, sister, ready ka na po ba? Ready na. Kahit medyo paos at kinakabahan. Ready si sister. Okay, mga katambays, punta na tayo sa ating first segment, Sinechite. Okay, sister. Dahil solo lang po kayo, ang gagawin nating Sinechite ay para mas makilala po namin kayo. So, medyo iibahin lang natin yung Sinechite tonight. Gagawin natin siyang Mala Tonight with Boy Abunda. Uy! Fast talk tayo, sister! Meron lamang kayong... Ayan, syempre pinaghandaan namin yan, sister. Kaya ready na ba, sister? Ready na. Okay, meron lamang po kayong 2 minutes para sagutin ang mga questions namin. So mga katambays, brace yourselves. 2 minutes lang to. Ready ka na, Kuya Mati? Of course, ate. Ready na. Okay! Sister Joy! Go. Favorite quote from St. Augustine? My heart is restless until it rests in you, my God. Mercy or compassion? Compassion. Favorite chores? Maghugas ng pinggan. Artistang kamukha? Sabi nila Marian Rivera. Favorite feast day? Saint Therese of Child Jesus. Wow. Tag-init o tag-ulan? Tag-init. Favorite saint po? St. Augustine. Coffee or tea? Coffee. First profession or perpetual profession? Perpetual profession. Favorite part of the Mass? Consecration. Lector or choir? Lector. White or black? Black. Country you want to travel to? Indonesia. Dogs or cats? Cats. Nagka-boyfriend o hindi? Nagka-boyfriend. Oy! Tumugtog o kumanta? Kumanta na lang. Magdasal or magkumpisal? Magkumpisal. Tagaluto or tagakain? Tagakain. When you pray, lights on or lights off? Lights off. Short hair or long hair? Short hair. What is happiness for you, sister? Kapag ginagawa ko yung gusto ng iba. TikTok or Facebook? Facebook. Kapag pagod na, matulog o kumain? Matulog. Breakfast or lunch? Lunch. Favorite sport? Jogging. Wow! Favorite religious song? Panata sa puso. Morning prayer or evening prayer? Morning prayer. Bulacan or Binyan? Bulacan. Vocation promoter or principal? Vocation promoter.
Guwapo or matalino? Matalino. Galing ni sister. Sakto lang. May 3 seconds pa, Mati. Baka may gusto ko itanong. Wala na. Tatanong ko sana, sino po yung boyfriend? Oy! Naging boyfriend. Ex na. Kayo naman. Thank you so much, sister. Palakpakan naman natin si sister. Yan. Game na game si sister. Kinabahan yan. Hindi lang halata. Pero totoo, sister, hawig niyo nga si Marian Rivera. Sabi nila. Yes. Tingin ka nga po sa Oy, taray, may paano? Screening. Mag-artista. Ang galing kamukha nga ni sister. Okay, dahil medyo nakilala na natin si Sister Joy, mga katambays. Sister Joy, syempre gusto pa po naming mas makilala pa kayo. Looking at kung ano po yung habit ninyo ngayon, sister, ano po ba yung or paano nyo po na-discover during, syempre, yung paglaki nyo po, paano nyo na-discover na ito po yung gusto nyong buhay in the religious life po? Kasi I am a product nung school din namin. So imagine, since kinder 2 to 4th year high school, laki ako sa mga madre. Loyal. Agustinian sister sa Our Lady of Consolation. Tapos yung grandparents ko, very religious sila. Dinadala nila ako sa simbahan. Every Sunday, yung nanay ko, dinadala niya ako sa simbahan. Kahit weekdays. As far as I remember, parang 4 years old yata ako noon. Nung tinatanong niya ako, magsisimba ka ba, Joy? Sabi ko, sige. Kahit hindi ko naintindihan yung nangyayari sa misa. So, bata pa lang ako, I felt that already love for God. Parang meron na siya dito sa puso ko. Nakatinim na siya, sister. Hanggang sa lumalaki ako, nag-high school ako. Minsan hindi ko nakasama yung mami ko magsimba. Ako na lang mag-isa yung nagsisimba. Tapos I have that parang guilt feeling kapag hindi ako nakapagsimba. Pero never kong pinangarap na magmadre. Parang hindi ko siya nakita na pagmamadre pala yung gusto ko. Opo. I realized that nung lumalaki na ako, high school ako, parang merong longing in my heart. Di ba? Yung topic natin na longing in my heart. Sabi ko, ano tong nararamdaman ko? Parang may kulang. And then yung auntie ko, active sila sa lectors, commentators. Sabi niya, mag-join ka kaya sa lector? So I joined. Tapos sa lector, may mga formation years, may mga activities. Nagsimula lang siya nung tukso-tukso ng mga pari. Ayan, si Joy, magmamadre yan. Si Joy, magmamadre yan. May isang seminar, sabi nung pari, ayan, si Joy, magmamadre yan. Sabi ko, Father, may boyfriend kaya ako? Nung time na yon. Tapos, habang nangyayari yon, yung active ako sa parish as lector, nagpupunta rin kami sa iba't ibang convent. Tapos, nakakakita ako ng madre. Tapos pag nakakakita ako ng madre, hindi ko na, parang may something sa akin na napapatigil ako, napapaisip ako, na ano to, bakit ganito yung pakiramdam ko. And after that, I finished my college. I worked dun sa school kung saan din ako graduate as a guidance staff during those time. Meron kaming madre na daan ng daan sa harap ng opisina. Sabi ko, ano man to si sister? Ano ba? Dinidistract niya ako. Talagang nadidistract ako at nadidisturb ako. And from that time, dun ko na siya binigyang pansin na ano ba tong nararamdaman ko? Bakit ako nadidistract? Bakit ako natatahimik pag nakakakita ako ng madre? Bakit pagka nasa simbahan ako, ang kalmado ng pakiramdam ko, feeling ko ang komportable ako, nawawala lahat ng problema ko. Parang ganon yung nangyari. And wala doon sa tukso-tukso, sabi nung parish priest namin, mag-join ka sa discernment retreat kasi may kapatid siyang madre. So I joined. Tapos nung pinipresent ni sister yung process, sabi ko, sister, ano ba yan? Bakit parang kino-confirm mo yung nararamdaman ko? Na parang tinutulak mo pa ako palalo sa bukasyon na pagmamadre. Tapos, sabi nung sister na nandun sa school, kasi nalaman nila na may desire ako magmadre, sabi niya, mag-spiritual direction ka. So, binigyan niya ako ng contact ng pari. Tapos, nung malapit ako sa pari na yon, sabi niya lang sa akin, Joy, mag-journal ka. Tapos, isulat mo. Tapos, mag-percentage ka. 50-50, ganyan-ganyan. Hanggang sa umabot sa mas malakas na yung bukasyon ko.
meron pa siyang pinagawa sa akin, magmamadre or hindi. Mas marami dun sa hindi. Pero hindi ko rin maintindihan bakit ang lakas nung pagtawag sa akin nung pagmamadre. Kaya, yun. Tapos, on the year 2015, I tried to join the convent. Nag-start na ako nagsabi na ako sa parents ko na papasok ako. Pagdating ko doon, hindi naman siya agad-agad na sigurado ako na para dito ba talaga ako? Kasi ang daming temptation, grabe yung adjustment, lalo na pag aspirant ka kasi from lay person to a religious person, ang dami kong kailangan tanggalin, i-detach yung sarili ko sa cellphone, sa gadgets, sa luxury ng time. Di ba yung sa labas, kung gusto mong matulog, makakatulog ka. Sa kumbento, may household chores, tas may schedule. Ang hirap. Pero along the way, I have seen how God sustained me. Marami akong pagsubok na dinaanan, maraming issue sa buhay ko na na-trigger, na pakiramdam ko, ayoko na, hindi ako bagay dito. Gusto ko nang sumuko, yung tipong ginagapang ko na lang yung sarili ko, yung bokasyon ko. Pero never sumuko ang Diyos sa akin. Many times that I will commit mistake, and I am very honest and humble enough to share that to my formator. Tapos, ipaprocess niya ako. Nag-aantay lang akong sabihin niya sa akin na, Joy, lumabas ka na lang kaya at mag-asawa ka. Yun lang yung inaantay ko, na sabihin niya. Kasi pakiramdam ko, I feel unworthy in this kind of life. Pero, in my journey as a religious, wala akong narinig na umuwi ka na lang. Wala tuloy-tuloy pa din. At doon ko nakita na ako lang yung sumusuko, pero ang Diyos, hindi ako sinusukuan. Kaya I realize na, para dito talaga ako. Yes. Kasi gusto ko nang tumakas minsan, gusto ko nang gumawa ng dahilan na lalabas na ako, pero may ginagawa ang Panginoon para manatili ako dito. And sister, siguro, when was that moment or parang ano po yung moment na yun na you felt na kahit ikaw sumusuko ka na, but then may isang experience or parang moment na you felt kapit pa? Actually, I had a lot of triggers. Kasi syempre, hindi naman tayo perfect. We are all wounded and broken. Nung sa isang exposure ko, I was novice then during that time. Na-trigger yung issue ko. Tapos, ang sabi ko na lang, sister, uwi na ako. I was in Leyte, exposurist ako, tapos bigla akong nag-chat, sister, uwi na ako, hindi ko na kaya. Hindi ako para dito sa bokasyon na to kasi nakikita ko yung sarili ko, how sinful I was. Yung saving grace for me is that when I arrived in Manila, nakausap ko yung formator ko, hindi niya ako ginudge. Wala siyang sinabi na, yan ang pinagdaanan mo noon, wala siyang sinabi. And I feel that how God is merciful. Hindi ako ginudge ng Panginoon. Kaya yun yung saving grace, yun yung nagpapanatili sa akin kung bakit nandito ako at patuloy na naglilingkod despite nga mahirap. Yeah. Sorry, iyakin. Sister, ano pong name ni sister na tumulong po sa inyo? Shout out sa aming Mother General. Mother General! Actually, she was my formator since first year novice, second year novice, at 4 years in the juniorate. Tapos nung na-elect na siya as Mother Superior, hindi na siya naging formator ko. Pero grabe yung journey niya kasi na talagang down to earth, na nakikita niya yung human tendency natin bilang mga tao at hindi niya ako ginudge. At doon ko nakita na hindi ako ginudge ng Panginoon. Yes. Ginamit siya ni Lord as instrument, as a messenger to you, sister, no? Na, Joy, dito ka lang, para ka dito. Ate Pat, para lang din kagaya nung patron saint nila na si Saint Augustine. Na kahit gaano ka-sinful si Saint Augustine that time, tinawag pa rin siya ng Diyos, na sinabi pa nga nun is nadidinig niya ni Saint Augustine na yung tole lege na sinasabi. At saka ano ibig sabihin ng tole lege? Para alam natin. Read and take. At saka Ate Pat, graduate din ako sa, produkto din ako ng school nila. Naks naman, kaya pala aspirant din si Kuya Mati. Sa La Consolacion College of Tanawan.
Yun. Shoutout po lalo na po kay Mrs. Terones. Yun. At ito lang since parehas po kayong produkto ng isang napakagandang formation din, no? Talagang malaking tulong po na kapag yung isang bata lumaki talaga din sa mga madre or sa mga pare. But we're not saying na pag dito ka nag-aral, madre ka na, pare ka na. But it's really the value po, no? Na natututunan ng isang bata na growing up, dala-dala na niya yun. And alam niyo, sister, may kilala din po ako na lumaki sa madre. And we continue to pray for her kasi kilala mo na yan. Alam mo na kung sino ka. Pero talagang totoo po yun, no? Kapag nahubog ka na, talagang mamahalin mo na rin kung saan ka lumaki. Yes. Thank you, sister. Then, sister, what attracted you to the Augustinian Sisters of Our Lady of Consolation congregation po? Kasi nung nagkaroon ako ng idea na magmamadre ako, binalikan ko yung memories ko with the sisters. Kasi sa Bulacan, sila lang yung madring nakikita ko. Kaya talagang sa kanila siguro ako papasok. Pero when I look back, nai-imagine ko na alala ko nung Kinder 2 ako, nakakita ko ng madre na nag-aakay ng Kinder 1 student. At nagtampo ako, sabi ko, bakit si sister nasa Kinder 1 lang? Bakit wala sa amin Kinder 2? Kinder 2. Yun. Tapos, natutuwa ako sa ginagawa ng mga madre na yon. Tapos, yung mga sister namin na nagtitinda sa kanti, nagpapalit ng token. Pagpunta ka ng library, may madring mag-entertain sa'yo. Tapos, may teacher ako na madre. Kaya, Augustinian Sisters of Our Lady of Consolation. Secondly is yung, nung nandito na ako sa kumbento, na-discover ko yung spirituality ni St. Augustine na community life. And very attracted ako doon sa Holy Rule and Constitution ni St. Augustine. Kasi parang naging makatotohanan yung greatest commandment sa Bible na love God and love your neighbor. Naging makatotohanan siya para kay St. Augustine. Kaya gusto ko yung spirituality. And thirdly, nung ngayon na nakapag-perpetual profess ako, habang nakikita ko yung journey ko, kung gaano ko makasalanan, paano ko hinango ng Diyos at binago, parang nakita ko, parang si St. Augustine yung buhay ko. Kaya ito yung congregation na na-attract ako at thankful ako sa congregation na to kasi maraming part sa buhay ko na nag-grow ako dahil sa kanila. Yan po. Wow, ang ganda ng kwento. Parang ang sarap i-replay nung kwento ni sister. Yes. Ate Pat, kagaya nga nung sinasabi ni sister na si St. Augustine, actually, ilang taon siyang naging makasalanan na yung nanay niya halos sumuko na din, tapos umiiyak pa pagka nagdadasal si St. Monica dahil sa sobrang gusto rin ni St. Monica, may longing din sa heart ni St. Monica na ma-convert si St. Augustine. Dahil nga doon, nadinig ni St. Augustine yung, tas meron siyang nakitang libro na sinasabi sa kanya is, may nadidinig siyang tinig na Tolle Lege, na ang ibig sabihin ay read and take. Yun. Thank you so much, sister. At para medyo huminga-hinga ka, sister, meron tayo ulit next game para sa'yo. May next game po ulit pero tayo. nakakakaba din to, sister. Ito po ay tinatawag na, ano yun? Anong tawag dito? Siyempre, yung game natin na roleta na Truth or Dare. Yun, roleta ng kapalaran. Sister, ready ka na ba sa ating Truth or Dare? Ready na. Okay, ayan na. Thank you, Kuya Justin. Sige. Okay, sige, baba na lang natin. Simple lang, sister. Roroleta nyo lang po. Tapos kung saan mapatigil, kung truth man yan or dare, syempre may naka-ready po kami para sa'yo. May mga surprise. Yun. Sister, ready ka na po? Ready na po ba? Okay, iroleta mo na yan, sister. Go. Dun, dun, dun. Dare! Dahil kanina, sabi ni sister, ano yun? Tumugtog or kumanta? Ang sagot niyo po ay... Yan! Yes. Dahil dyan, sister, ang dare nyo po ay mag-sample ng favorite song nyo.
Parang kinabahan ako dyan. Sigurado bubulihin ako ng mga friends ko kasi alam nila na hindi ako kumakanta. Tapos paos pa. Parang naisip ko tuloy, ano bang kanta? Favorite song, sister? Ako, anything. Any favorite song? Kahit chorus lang po yan. Parang gusto kong pasayawin nyo na lang ako kesa pa. Ay, sige sister, sayaw ba? Pwede mamaya na lang. Sige sister, anong gusto nyong sayawin mamaya? Ipapaready natin sa technicals natin. Sister, syempre utang niyo po sa amin yung dare. Charot lang sister. Sige po. Sasayaw na. Meron ba kayong alam sister na mga recent na TikTok dance challenge? Ganyan. Sayaw ni Marian. Dahil kamukha niya si Marian, no? Pero, Gika sister, sasayaw ka po? Sige. Wow! Kasi proud ako, nag-grade 3 pa lang ako, dance troupe na ako. Naman! Pero pwede mamaya na lang. Sure, sister. Anong sayaw po ba yung gusto nyo? Ipapaready natin. Ako lang mag-isa. Ba't kasama ko kayo? Anong sayaw yan, sister? Happy Community. Happy Community. Oh, search nyo na yan, ha? Sige, search nyo na. Okay. Pisilin ko ng bahala. Thank you, sister. Sige, mag-shoutout muna tayo, Kuya Mati, bago tayo pumunta sa ating next segment. Okay. Shoutout kay Miss Glazelle Gonzalez. Ikaw na talaga, Sister Joy. Uy. Wow. Sino po siya, sister? Actually, na-meet ko lang din yata siya sa Vocation Festival. Kasi mga group of sisters, so may mga common friends. Yes. Okay, and good evening din po to Miss Dina Alanis, all the way from Calauan, Laguna. Then kay Father J. Thanks po, Sister Joy. Inspiring sharing. Nox. At sabi pa ni Father, Mati, sikat ka na. Uy! Iba talaga. Magiging resident host na yan si Mati, Father. Yes! Okay, punta na tayo sa ating next segment. Segment 2, Hinahanap-hanap kita. Okay. Then, yan, sister. What were the things you knew you had to give up when you choose to enter the convent? Unang-una, family. Sila yung una kong give up kasi I am the eldest and the only girl among 3 children. So very close ako dun sa youngest brother ko. Kahit na matutulog yan, magkatabi kami. Very sweet. Tapos, nung naisip ko na magmamadre na ako, eto sila na yung i-give up ko, yung family. Tapos, when I was 13 years old, my father passed away. Ang mami ko, wala na siyang ibang sinabi sa akin na, Joy, magtapos ka ng college kasi ikaw yung magpapaaral sa mga kapatid mo. Lagi niya yan sinasabi. Kaya, nakatapos ako ng college, yun yung nasa isip ko. Pero nung dumating tong bokasyon ko, grabe, torn. Torn talaga na parang magmamadre ako, pero ito yung kailangan ng family. Tapos nakipag-bargain pa ako kay Lord. Lord, susunod ako sa'yo, pero ikaw nang bahala sa mami ko. Ikaw nang bahala sa mga kapatid ko. And thankful that God really did His promise na hindi naman niya pinabayaan yung parents ko, yung mga kapatid ko. Kaya yun, sila talaga yung give up ko. In terms of career, kasi kakagraduate ko lang noon, 21 years old pa lang ako. 1 year pa lang ako nagtatrabaho. So, hindi pa ganun ka-establish yung career ko sa labas. Kaya, madali ko siyang nag-give up. Yan. Okay. Thank you, sister. And, sister, ito, punta na tayo dun sa recent lang na nangyari, no, na very momentous, very special for you, sister. Last December 2023 po, you had your perpetual profession. And in what event or experience po, sister, na nakapag-decide kayo na eto na yung buhay na gusto ko talaga? Grabe, ang hirap nung tanong na yun. No? Talagang pinag-isipan ko yun. For me, siguro yung kapag babalikan ko mula umpisa, kung paano ako sinustain ng Panginoon, kung paano niya ako pilit na sinasabihan na, dyan ka lang, dyan ka lang. Yun yung nakakapagpa-hold on sa akin na, ito talaga ang buhay ko.
At kagaya nga rin ng sharing ko kanina na marami akong pagkakamali, pagkukulang sa buhay na natitrigger yung mga kasalanan ko, weaknesses ko, tapos sasabihin ko sa formator ko, tapos inaantay ko lang na sabihin niya, lumabas ka na lang, palabasin na lang ako, pero wala. And I have seen how God really wanted me to be here in this kind of life na hindi ko siya kayang ipagpalit kahit kanino. Kasi walang pumigil sa akin. Walang pumipigil. Honestly, kahit na yung minsan ang mami ko may mga financially problem, pero never siya nagsabi na, uwi ka na lang, magtrabaho ka. Tulungan mo ako. Never. Nung una, yung mami ko, hindi siya nagsusupport sa akin. Kasi nga, ang pangako ko sa kanya, ako yung magpapaaral sa mga kapatid ko. Pero nung nakita niya na akong masaya sa kumbento, nakita niya na akong safe, kapag ka nagka-crisis ako at tumatawag ako sa kanya, ang sabi niya sa akin, hindi, para dyan ka, kaya mo yan, kaya mo yan. Yung parang pinagtutulakan na niya ako na dito lang ako sa kumbento. Kaya yun, wala akong nakitang pagkakataon na talagang i-give up ko tong religious life, itong bokasyon ko. Kasi napakalaki nung pagmamahal, nung biyayang natanggap ko sa Diyos na hindi ko kayang tanggihan at ipagpalit. Yun po. And we thank Mami po, no? Ano pong name ni Mami, sister? Edna. Si Mami Edna. Hi, Hello Mami po, Edna, Mami kung Edna. nanonood ka man po. Thank you very much, Thank you no? po. And Kuya Mati, ikaw ba? Talagang pinush ka rin ng parents mo? Nung sinabi mo na gusto mong pumasok ng Well, Ate Pat, seminary? sila nga yung sumama sa akin, hatid sundo. Wow. Then, halos every Sunday nga ata, sumisimba sila dito para lang makita din ako. Then, every visiting Sunday, nandito rin sila na talagang dumadalaw sila. Tapos, syempre, dadalhin yung paborito kong pagkain. Yun! Then, every night, gusto niya, tatawag ako sa kanila. Then, kakamustahin niya ako. Yeah. Then, yun, kahit pa paano doon, naiibsan yung pagod ko sa maghapon. Parang, meron ding akong kagaya nung kay sister na kahit pa paano, nagkakaroon ako ng comfort sa sarili. Yun. And yun naman din talaga, no? Parang kung ano yung kasiyahan ng anak, yun na rin yung kasiyahan ng mga magulang. And they will really support you all throughout. Galing. Thank you, sister. And sister, no, na-curious lang ako kasi po, nabanggit nyo kanina na parang 1 year pa lang kayo nag-work. Tapos, syempre, yun nga, parang sabi ni Mami at pangako nyo rin, natutulungan niyo yung kapatid nyo. Eventually ba, sister, nung sinabi nyo po kay Mami nyo na gusto nyo pumasok ng convent, parang meron ba siyang pag-aalinlangan na wag muna, pwede 1 year pa, ganun, di ba? Di ba, sister, pwede isa pang 1 year pa ulit, palugit lang, kasi baka hindi pa po kaya. Syempre po, si Mami nyo lang yung mag-finance din sa pag-aaral nung dalawa nyo po pong kapatid. So, paano nyo po hinarap yung ganun, sister? Actually, yung pagde-decide ko sa bokasyon ko, ako lang may alam nun. Hindi niya alam. Wala siyang alam na may plano pala tong si Joy magmadre. Nagsabi ako, pero akala nila nagbibiro lang ako. Yes. Tapos yung bunso kong kapatid, tinaningan niya ako. Sabi niya, ate, 2 linggo ka lang sa kumbento, hindi ka tatagal. Na-judge ka na, sister. Oo, sinabi niya. Tapos nung sinabi ko yun, syempre umiyak yung mami ko. Tapos yung sister namin na galing sa school, gusto sana siyang makausap, pero umalis siya. Para hindi niya ma-meet si sister. Masama din yung loob niya. Kaya lang, yung lolo ko kasi dahil buhay pa siya noon at very religious, siya yung talagang very supportive din sa akin. Nung nalaman niya na magmamadre ako, okay na okay sa lolo ko. Kaya parang naging okay na lang din sa mami ko. Nagtiwala na lang din siya. Tapos, hindi kasi alam ng mami ko na yung may plano na nga ako na ganyan, na magmamadre ako. Habang nag-work ako, binibigyan ko siya ng portion ng sweldo ko. Pero, yung part nun, bumibili na ako ng toiletries ko. Tinatago ko sa ilalim ng kama. Kasi gusto ko, pag pumasok ako ng kumbento, hindi niya na ako aalalahanin na wala akong sabon, wala akong toothpaste. Hindi niya yun alam. Kaya, nang pagpasok ko ng kumbento, dire-diretso na prepared ako. Na din. Oo, prepared na ako. Tapos si mami ko naman, matagal rin bago niya natanggap.
pagkahatid niya sa akin sa kumbento, every Sunday, nandun siya sa kumbento at dumadalaw siya. At umiiyak siya, pero wala siya sinasabi na, uwi na tayo. Wala siya sinasabi. Tapos every visiting day nga, yun, dadalaw yan. Tapos nung naging junior sister na ako, kahit saan ako ma-assign, basta malapit, pupunta siya kahit isang beses. So nakarating yan sa Tagaytay. Dito lang naman kasi ako sa Luzon na a-assign. Sambales, sa Manila. Nagpupunta talaga siya. Kaya yun. And financially, hindi siya dumaing sa akin. Sinabi niya lang sa akin na ikaw yung magpapaaral sa kapatid mo, pero wala siyang sinabi na nasa na yung ambag mo, nasa na yung pinangako mo, wala. And I also believe how God also help us. Kasi nung pag nagbabayad kami ng tuition, yung mga, doon din kasi yung kapatid ko sa school namin nag-aaral. Yung mga staff doon sa school, very supportive sila sa bokasyon ko. So sabi nila, gusto mo ba ganito yung gawin natin? Ito yung portion muna na babayaran, susunod na lang yung mga iba. Kaya parang nasustain talaga. Yung hindi talaga siya dinaing ng mami ko na wala akong naitulong sa kanya. Yes. And it's really God who provides. Divine providence, no, sister? Thank you so much, sister. Okay. Sister, medyo hinga-hinga ka muna ulit dahil part 2 na tayo ng ating ruleta ng kapalaran. Sister, truth or dare, iruleta mo na yan. Dun, dun, dun. Siyempre, dahil magde-dare na mamaya si sister, i-truth na natin. Sister, walang daya ako sa truth, ha? Sister, sige po. Secret reveal. What was your most embarrassing moment sa loob ng congregation or ng community? Sister, most embarrassing. Wala ko masyadong most ba? Pero marami kasing instances na yung pag pumipiyok. Sa pagkanta. Oo, kasi diba sa mother house, yung mga aspirants, usually kami yung prayer leaders. Tapos magcha-chant ka gamit yung microphone. Tapos bulakin niya kasi ako. Syempre magaling kami tumula, hindi kumanta. Siguro yung iba kumakanta. Kaya yun, tapos naka-microphone pa, ang lakas-lakas. Yun yung parang pinaka nakakahiya. Pero sister, natanggap nyo na lang din eventually. Oo, natanggap ko na lang din. At tinanggap ko na hindi ako para sa choir. Kasi every time na may choir practice, ang gagawin ko, magbo-volunteer na ako sa sacristy, ako sa sakristana, gagawa ako ng PowerPoint, mag-ooperate, magwawalis ako sa... Makaalis ka lang sa choir po. Pag may nag-arrange ng bulaklak, okay na ako magpulot ng mga dahon. Okay na yun. Wag lang kumanta. Ayaw talaga ni sister. Okay, thank you so much, sister. Ayan, kinalaman tayong bago mula kay sister, mga katambays. Sige, tignan natin. Baka may mga bagong shoutouts, Kuya Mati. Tignan natin, Ate Pat. Okay, ayan, sabi ni daddy mo. Mati, more fans in Santa Cruz and Paite, Laguna. Grabe ka na, Mati! Dumadami na. Yun. And si Sister Enit, sister? Kilala niyo po siya? Sorry, Sir H.C. Enit. I don't know po. Watching you here, Sister Joy, here in Papua New Guinea. Wow. Opo. Hindi ko lang po kilala. Auntie ko. Auntie. Auntie. Baka po naka-reverse kasi yung ano. Ayun. Si Chris. Teen Chris. Chris? Yeah. Hello po. Hello Ayan, po. good evening to. Batiin mo naman to. Si Eliasar. Hello, Ellie. Kamusta ka na? Yun! Okay. Thank you so much, mga katambays. Punta na tayo sa ating last segment, segment 3, Sikretong Malupit. Ito na nga po, sister. Ano po yung sikretong malupit na sa pag-decide ninyo to give your life for Jesus po? Kailangan malupit talaga. Yes, malupit na malupit, sister. Siguro kasi napakalupit din ng pinagdaanan ko sa buhay at napakalupit din ng ginawa ng Diyos sa buhay ko. Kagaya nga nung sinasabi ko, yung ang dami kong brokenness, woundedness, madami yan. Pero before, very bitter ako pag binabalikan ko yun. Nagagalit ako, bakit ganito nangyari sa buhay ko? But later on, mas nakita ko siya na nandun ang Diyos
sa mga experiences na yon. At kapag binabalikan ko yung mga downfall moments ko na yon, yung dark side moments ko, doon ko nararamdaman yung nag-uumapaw na pagmamahal ng Diyos. Kaya nasasabi ko, ay mahal ako ng Diyos. Kaya susunod ako sa Kanya. Hindi ko siya kayang tanggihan, hindi ko kayang hindian. At kapag dumarating yung mga times na nalulungkot ako sa kumbento, may mga pagsubok na hinaharap sa ministry, sa apostolate, babalikan ko yung experience ko kung paano ako hinango ng Diyos, yung pagmamahal ng Diyos sa akin. Yun po. Wow, Ate Pat, parang inspiring. Talagang sobrang nakaka-inspire yung sharing ni Sister. Lalo na ngayon bilang isang second year aspirant na minsan meron ding moments na nagda-down sa buhay na minsan nahihirapan din, pero minsan din binabalikan ko kung kailan ako huling tinawag ni Jesus na talagang gaya nito, every vacation namin pumupunta ako dun sa simbahan kung saan unang naramdaman ko na parang kung saan ako bininyagan at saka yun nga dun kasi sa school namin may chapel, then nagdadasal talaga ako dun na talagang pagka nandun ako sa loob nun, parang kagaya din ni Sister na merong comfort or merong matatanggap akong consolation talaga. Okay, thank you so much, Kuya Mati, and to Sister Joy. Sister, syempre hindi namin nakakalimutan yung dare mo. Kailangan gawin natin yan kasi baka hanapin din ng mga katambay. Kailangan ko ng backup dancers. Ay, kaya po ni Mati. Sasabayan kayo ni Mati. Yes, sister. Ready na ba, Kuya Alruz? Ready na? Okay, sige. Habang pine-prepare, sister, meron din kaming pine-prepare po as simple gift lang to, sister. As a way of saying thank you po sa inyong pag-yes sa aming invitation. Yan. Voktok tote bag and sponsored by. Uy, meron sa loob. Yes. Thank you, sister. Thank you. Yun. And sister, baka po meron kayong final message sa ating mga katambays. Final message ko siguro, yung mga, para sa mga kabataan, lalong-lalo na, huwag kayong titigil magdasal. If you are in trouble, in pain, kung masaya kayo, malungkot kayo, huwag kayong titigil na magdasal. Huwag niyong hahayaan na mapalayo si Lord sa inyo. Tayo kasi yung gagawa ng paraan para mapalapit tayo sa Kanya. Actually, nandyan lang siya, hinaantay niya lang tayo. And I do believe na maraming kabataan din kasi na parang they are also lost. Diba, sa school nga, hindi nila alam kung anong course yung iti-take nila. Kagaya ko, nangyari yan sa akin. Hindi nila alam kung ito na ba talaga yung bukasyon na para sa akin. So, ang tanging paraan para makita natin, magdasal. Kasi ako, naniniwala ako na nagsimula ang bukasyon ko kasi nagdadasal ako. Bata pa lang, hanggang sa nag-college ako, hanggang ngayon. Nagdadasal lang. Yun yung secret ko. Kaya, na-discover ko itong bukasyon ko. Yun. Thank you so much, Sister Joy. And take this chance na rin, sister. Baka po may mga kabataan na nanonood ngayon na na-inspire sa kwento ninyo at gustong subukan din ang buhay ng isang Agustinian sister. Pwede niyo po silang i-invite, sister. So to all young ladies, wag po kayong mahiya, wag po kayong matakot. Actually, bago ako mag-desar, magmadre, yun din yung time na napanood ko yung buhay ni Sister Venus sa MMK with Jessie Menjola. And it was very powerful. After kong panoorin, iyak lang ako na iyak at nakatulong siya sa discernment ko. Tapos sabi ni Sister Venus, she did that kasi maraming kabataan na takot sumubok, takot magmadre kasi feeling nila, broken-hearted kami. Walang nagkagusto, di ba? Desperada. Talagang napakabanal lang din, sister, na dasal-dasal lang, ganon. Kaya wag kayong matakot. Baka malay nyo ito yung bukasyon talaga na nakalaan para sa inyo. Kaya lang dahil nga natatakot ba sila na mag-try. So you can reach us also through our Facebook page, Agustinian Vocations. Pwede nyo po kaming i-message doon. Isa ako sa admin doon. Para kung may mga tanong pa kayo sa amin at sa pagmamadre. Yes. At kung gusto nyong makita gaano kaganda si sister in person, bisitahin nyo na po sila doon. Ayan. Okay, I think, sister,
ready na yung music natin. Kaya ready ka na rin ba? Yes, sister! Yes. Kasi pagbabayarin tayo ng utang ng mga katambays natin pag di tayo sumayaw. Sure, chorus. po, Kuya sister. Alros, kaya ba daw Okay chorus na ba? Kaya na ba? Yes. Yun. Para hindi ka ba si sister? Sasabayan. Sasabayan ka po Sasama ni ko si Mati. Akong bahala mag-cheer dahil hindi ko talent ang pagsayaw, sister. Yun. Go, Kuya Mati and Sister Joy! Happy community. Next. The Agustinian way. Sharing in common the blessings of mission. Yeah, yeah. Happy community. This is for you and me. With one mind and heart for the glory of God. Happy community. Yay! Palakpakan naman natin sila! Woohoo! Thank you so much, you, Sister Joy. Kuya Mati, taray, talagang parang pinrove mo na lumaki din ako dito. Galing! Okay, mga katambays at Sister Joy, super thank you po ulit Thank for you po. saying yes and for being here kahit na for sure busy rin naman po kayo sa inyong community, no? At mga katambays, maraming salamat po dahil sinamahan niyo ulit kami sa isang Saturday ng pagtambay kung saan mas nakilala natin si Sister Joy. Kaya nga, Ate Pat. Salamat din po sa mga benefactors namin, kay Don Bosco, kay Mary Help of Christians, at especially po kay Lord. Big thanks po. Yun. Kaya mga katambay, sana tayo po ay maging Asin at ilaw ng mundo. Sa pamamagitan ng Voktok Usapang Bokasyon at Buhay-Buhay Season 6. Hanapin ang sikretong malupit. Sa Diyos na lumalapit. Go, Kuya Mati. Salesian Life! Heart, happy, holy! Woo! Thank you po mga katambay. Thank you po. Have a good night. Thank you, Sister And happy Joy. Sunday po. Thank you, Sister Joy. Yes. See you po sa 24. Thank you po, Sir. Kung wala kang makausap, tara na at sumama ka sa Boktok. Kung mag-isa ka't may problema, di ka na makisaya ka na sa Boktok. Usapang bukasyon at usapang buhay-buhay. Pag-usapan na, bigyan natin ng kulay. Halina't magkwentuhan muna tayo. Pag-usapan muna natin ang mundo. Lumayo ka muna sa problema, tuloy kang magkatog. Magkitambay ka muna sa Boktok. Kung gusto mo nang gagabay sa iyo, halika na dito sa Boktok. Maraming aral ang matututunan mo, kaya halika na sa Boktok.